Ayon sa World Health Organization, may 300 million katao na nakikipaglaban sa depression. Ang depression ay isang tusong mental disorder na mahirap mahalata sa simula. Ang mga taong may ganitong kondisyon ay maaaring makaranas ng kawalan ng pag-asa, makaramdam ng kalungkutan, at pagkawala ng gana sa maraming bagay. Hindi lamang nito inaalis ang ating motivation, kundi maaari rin tayong magkaroon ng problema sa pag-concentrate at paggawa ng mga desisyon. Ang ibang taong may depression ay nagkakaroon ng mga kilos o habits na nagpapalala sa kanilang kalagayan. Pag-iisa. Ang pag-iwas sa mga taong pangunahing bagay na ginagawa ng mga taong may depression. May mga taong napapagod sa pakikihalubilo, may iba namang masyadong nag-aalala sa sasabihin ng iba, kaya't mas pinipili na lang hindi lumabas. Pangalawa, kawalan ng ayos. Dahil sa epekto ng depresyon, nawawalan ang isang tao ng gana at lakas para mag-ayos at maglinis sa bahay o kwarto. Ang makalat na baligid, tambak na lababo, maruruming damit, ay mas lalong nakakadagdag sa pagkabalisa. Pangatlo ay ang kawalan ng personal hygiene. Nagkukulang din sa pag-aalaga ng sarili ang mga taong may depresyon. Ang mga simpleng bagay tulad ng pagliligo, pag-aayos ng sarili, pagsusuot ng malinis na damit ay nagiging mahirap gawin dahil sa bigat na dulot ng depresyon. Pang-apat, pagpupuyat o problema sa pagtulog. Madalas, apektado ang sleeping pattern ng taong may depression. Ang iba ay nagkakaroon ng insomnia dahil sa magulong isip na nagdudulot ng pagkapuyat sa gabi. May ibang kaso naman na kahit mahaba ang tulog, pakiramdam nila ay pagod pa rin sila pagkagising. Panglima, negative thinking. Ang depresyon ay nagpapalabo ng ating pananaw na nagiging sanhi ng mga negative thoughts. Ito ay maaaring magresulta sa paulit-ulit na pag-iisip ng masama at i-overthink ang mga simpleng bagay na nagiging hadlang upang makakita ng maganda sa buhay. Pang-anim, bad eating habits. Napapabayaan din ang tamang pagkain ng mga taong may depresyon. May mga taong napapalakas kumain bilang pagtakas sa lungkot, samantalang ang iba naman ay nawawalan ng gana o nandidiri sa pagkain. Dahil sa bigat ng pakiramdam, nawawalan sila ng gana lumabas o maghanda ng makakain. Kasunod ay ang kawalan ng gana. Nawawala ang interes ng mga taong may depresyon sa mga bagay na dating nagbibigay sa kanila ng saya tulad ng hobbies and favorite activities. Ito ay maaaring magdulot ng unproductive days na mas lalong nagpapalala sa pagkabalisa ng isang tao. Pag-iwas sa mga problema. Pag-iwas o pagtalikod ang defense mechanism ng mga taong may depresyon. Imbes na harapin at isolve ang mga problema, pinagpapaliban nila ang mga ito hanggang humantong sa paglala at pagpapatong-patong ng mga problema na mas lalong nagpapalala ng kanilang sitwasyon. Panghuli, pangamba. Yung mga dating hindi nakakabahala, ngayon ay nagiging cause na ng pag-aalala. Madalas, ang takot na ito ay dahil sa feeling na hindi na sila kasing lakas ng dati at hindi sila sigurado kung kaya pa ba nilang harapin ang mga normal na sitwasyon sa buhay. Nakaka-develop sila ng apprehensive mindset kung saan inaasahan nila ang worst case scenario kahit sa mga positive situations. Iba-iba ang paraan kung paano lumalabas ang mga senyales ng depresyon sa bawat taong meron ito. Ang mga nabanggit dito ay ilan lamang sa mga karaniwang habits na kaugnay ng kondisyong ito. Tandaan, ang mga kilos na ito ay hindi pala tandaan ng tiyak na tanda ng depresyon dahil lahat naman tayo ay may kanya-kanyang pagkakaiba. Kung ikaw o may kakilala kang nahihirapan, makakatulong ng malaki ang pakikipag-usap sa mga kaibigan, family, o mental health experts.